Vice President Sara Duterte, nilinlang nga ba si President Bongbong Marcos? Ito po ay tungkol doon sa magkaibigan issue or yung hindi kami magkaibigan issue. Sometime in September po kasi, ito ang nasabi ni Vice President Sara Duterte tungkol sa pagiging magkaibigan nila or yung pagiging hindi nila magkaibigan ni President Bongbong Marcos. Ayon po dito sa Balitang Bayan, VP Sara, sinabing hindi niya talaga kaibigan si President Marcos. Inihayag ni Vice President Sara Duterte na hindi niya talaga kaibigan si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at nagkakilala lang sila ng magtambal para sa 2022 presidential elections. Sa ambush interview ng mga mamamahayag sa Kamara de Representantes, sinabi ni Duterte na hindi sila nagkakausap ni Marcos bago mangyari ang eleksyon 2022. Sabi ni Duterte, hindi naman kasi kami talaga nagkausap niyan. Hindi kami magkaibigan. Nagkakilala lang kami dahil naging running mate kami. Bago pa man kami naging running mate, hindi na kami nag-uusap. Patuloy ng Vice Presidente, nag-uusap lang sila ni Marcos noong panahon ng kampanya at kinalaunan ay dahil sa trabaho. Ayon kay Duterte, ang talagang kaibigan niya ay ang kapatid ni Marcos na si Senador Amy Marcos. Ang kaibigan ko talaga ay si Senator Amy Marcos. Kilala niya ako since 2012. Patuloy pa ng Vice Presidente. Naging magkatambal at nanalo sa eleksyon 2022 sina Marcos at Duterte sa ilalim ng Uniteam bilang Presidente at Vice Presidente. Itinalaga ni Marcos si Duterte bilang kalihim noong Department of Education noong June 2022. Pero binitawan ni Duterte ang naturang posisyon nitong nakaraang June dahil umano sa pakikialam ni na Speaker Martin Romualdez at House Committee on Appropriations Chair Representative Elizalde Co. Itinanggi ni Co ang naturang paratang ni Duterte at tinawag niyang budol o panloloko. Sinusubukan pa ng GMA News Online na makuha ang panig ng Malacanang sa pamamagitan ng Presidential Communications Office kaugnay sa mga pahayag ni Duterte. And that was in September 18, 2024. At ngayon po ay nagsalita na rin si President Bongbong Marcos. Ito po ang kanyang pahayag. To the Vice President now. That's a good question. I don't know anymore. I'm not quite sure I understand. I'm a little dismayed to hear that she doesn't think that we are friends. I always thought that we were, but maybe I was deceived. Ayan, kung narinig niyo po ang sinabi ni President Bongbong Marcos, sabi niya, I do not know anymore. I am not quite sure I understand. I am a little dismayed to hear that she doesn't think we are friends. I always thought that we were, but maybe I was deceived. Nung hinanap ko po yung ibig sabihin or ng Tagalog ng deceived, ang nabasa ko po ay nalinlang. So ang ibig sabihin, nilinlang ni Sara Duterte si Bongbong Marcos nung sila ay nagtatambal pa lamang. Dahil noon sinasabi ni Sara Duterte na magkaibigan sila ni Bongbong Marcos. At kahit nung nag-resign siya bilang kalihim ng Department of Education, sinabi niya na magkaibigan pa rin sila. Ayon po dito sa Abante Tonight, June 25, 2024. Sabi po dito sa balita, sabi ni Sara Duterte, magkaibigan pa rin kami ni BBM. Kahit kumalas na sa gabinete, tiniyak. Ayan po yung word tiniyak ni Vice President Sara Duterte na kaibigan pa rin niya si Pangulong Bongbong Marcos. Tapos ngayon sasabihin niya na hindi naman talaga sila magkaibigan ni Bongbong Marcos. Ano ang tawag doon? Plastic? Puro kaplastikan lang pala ang ipinakita ni Sara Duterte kay President Bongbong Marcos na walang ipinakitang masama sa kanya. Sasabihin ng iba, kasi nagsalita si F.L. Lisa ng against kay Sara Duterte. Aba, kahit na sinong asawa na makita na ikaw ay katuwang sa unity ng asawa mong presidente ng Pilipinas, pero ikaw ay pumupunta sa may issue rally kung saan minumura yung asawa niya, sino ang hindi papalag? Kung ikaw talaga ay kaibigan, kung isinaalang-alang mo ang pagiging magkaibigan nyo ni President Bongbong Marcos,
Hindi ka pupunta sa mga maisog rally kung saan minumura ng harap-harapan ang katandem mo sa unit team. Pero hindi. Nandun ka, pangisi-ngisi ka pa, kasama mo yung talagang kaibigan mo na si Amy Marcos. Kaya naman pala. Noon pa lang dapat natunugan na natin na pinaplastic lang tayo ni Sara Duterte. At very apt yung sinabi ni President Bongbong Marcos na ang pakiramdam niya, he was deceived. Nalinlang siya. At kung tutuusin, hindi lang po si President Bongbong Marcos ang nilinlang ni Sara Duterte. Lahat po ng bumoto kay Sara Duterte nung eleksyon. Yung majority ng 32 million na bumoto kay Sara Duterte para maging Vice President ay mga loyalista. At nilinlang tayo ni Sara Duterte. Hindi ba't meron pa siyang lumabas na video during the time of election campaign na sinabi niya na pinili niya si Bongbong Marcos na maging running mate, na maging presidente niya kasi ganito, kasi ganyan, at hindi siya makakapag-function bilang vice president kung hindi si Bongbong Marcos ang kanyang presidente. Tapos, nung kumalas nga siya sa gabinete ni President Bongbong, sinabi niya magkaibigan pa rin sila. In fact, tiniyak ni Vice President Sara Duterte na magkaibigan pa rin sila ni Pangulong Bongbong Marcos. And now, sasabihin niya na hindi sila magkaibigan. So, wala talaga palang sinseridad si Sara Duterte. Aba, nakakatakot po maging kaibigan yung klase ni Sara Duterte. Dapat yata mag-isip-isip si Senator Amy Marcos. Ito ba ang klase ng kaibigan niya? Well, sa bagay, hindi siguro magkakaganon. Dahil si Amy Marcos nga, handang ipagpalit ang kanyang pamilya at kapatid para wag lang masira sa mga Duterte. Hindi nga ba at nung siya ay tumakbo bilang independent, kunyari, sinabi pa niya na ayaw niya kasi makompromiso ang kanyang ading, kaya siya ay naging independent na lang. Pero meron pang karugtong yung kanyang sinabi para hindi mabahala or something to that effect ang kanyang mga tunay na kaibigan. Sino ang kanyang mga tunay na kaibigan kundi si Sara at ang pamilya ng Duterte? Pero siyempre, daw pa rin si Amy Marcos. Kung ngayon nasasabi ni Sara Duterte na si Amy Marcos ang talagang kaibigan niya, may posibilidad na darating ang panahon na pati si Amy Marcos ay nilinlang lang pala ni Sara Duterte. I am very sorry to say this. Dahil kilala niyo po ako kung napapanood niyo yung aking mga videos, bihira po ako magsalita ng negative sa mga kalaban. Yun po ang kaibahan ko sa ibang mga BBM vloggers na talagang derechahan kung kanilang batikusin din ang kabilang kampo. Hindi ko naman po sila masisisi na sila ay magbitaw din ng masasakit na salita laban sa mga Dutertes. Dahil sila nga, yung kampo ni Duterte, kasama yung mga vloggers at kahit mismo si former president ay minura-mura si President Bongbong Marcos. So hindi nyo maaalis sa ibang mga BBM vloggers na halos murahin din nila ang kampo ni former President Duterte. Hindi naman po pwede yung sila lang mumurahin ng presidente natin tapos tayo mananahimik na lang. Pero hindi ko po kasi talaga ugali. Siguro old school nga lang ako. Pero this time, masasabi ko talaga na peke si Sara Duterte. Na nilinlang niya si President Bongbong Marcos nung sinabi niya hindi sila magkaibigan. Although yung mga past statements niya, tiniyak pa niya na kahit na siya ay umalis na sa gabinete ni President Bongbong Marcos, ay kaibigan pa rin niya. So anong ibig sabihin nito? Hindi ko po gawa-gawa yung istorya, binasa ko po sa balita na sinabi niya, tiniyak niya na kahit na siya ay umalis na sa gabinete ni BBM, magkaibigan pa rin sila. Tapos ngayon sasabihin niya, hindi sila talaga magkaibigan ni Bongbong Marcos. So, yun pala, lahat palang yun ay fasad lamang para iboto siya ng mga loyalista. Ngayon nanalo na siya, bigla siyang kakawala sa unity team, and worse, sasabihin pa niya na hindi naman sila magkaibigan ni President Bongbong Marcos. So kung kayo ang tatanungin ko, ano ang magiging description nyo sa ginawa ni Sara Duterte? Paano nyo ilalarawan yung ginawa niya? Yung sinabi niya na hindi niya talaga kaibigan si Bongbong Marcos, although yung mga dati niyang statement, sinasabi niyang magkaibigan sila at tiniyak niyang magiging magkaibigan pa rin sila ni Bongbong Marcos. Hindi ba kaplastikan yun? Hindi nga ba panlilin lang yun? Kung nasabi ni President Bongbong Marcos that I was deceived, yan din po ang masasabi natin mga loyalista. We were deceived by Sara Duterte into thinking na sila ay unity team at sila ay magkaibigan ni President Bongbong Marcos. Although mabuti na po yung nangyari. Mabuti na yung habang maaga
nalaman natin kung ano yung talagang saloobin ng isang Sara Duterte. Dahil kung hindi, kung ito ay nagpatuloy pa hanggang 2028 at i-endorse siya ni President Bongbong Marcos maging presidente ng Pilipinas, tapos kapag nanalo na siya bilang presidente sa 2028, sa kanya ibabagsak yung bomba at sasabihin niya na hindi kami magkaibigan ni Bongbong Marcos and never was. Dahil ang kaibigan niya lang ay si Aimee Marcos. Di ba? That is deceiving. Yan ay panlilinlang. Pero mabuti na ngayon na nalaman na natin na nilinlang lang ni Sara Duterte ang presidente nating Bongbong Marcos. Kung hindi, mapapasakay na tayo hanggang 2028 na magkaibigan sila ni Bongbong Marcos. Yung pala, pinasakay na lang tayo. So, pasalamat tayo sa Panginoon Diyos. At habang maaga pa, ay ipinakita niya na sa atin kung ano ang totoong saloobin ni Sara Duterte. So, kung sakaling tatakbo si Sara Duterte sa 2028, maaasahan pa kaya niya ang boto ng mga Marcos loyalists? Malamang hindi. Pero siguradong ikakampanya siya ni Senator Aimee Marcos at may makukuha pa rin siyang ilang loyalista para iboto si Sara Duterte. But ngayon pa lang sinasabi ko, hindi na ako magpapalinlang sa isang Sara Duterte. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Magpapalinlang pa ba kayo sa isang Sara Duterte? Comment lang po down below at magbabalik ang usapang Tito Manny. Diyos ti Agmina.